Sangkitin to. Try natin. Ayun. Kalaglaga na nga. Hanapin tuloy natin yun. Okay. So yun. Meron tayong maling ginawa. Dahil pala, may panalo muna tayo dito. Okay. Welcome back sa ating channel mga master. Bali, andito naman tayo under Moto Travel Vlogs. Bali ngayong araw mga master, i-check natin itong si April. Kasi nasira itong kanyang multi-switch. So ngayon, wala pa tayong 1,000 yung odo nito. Nasa ano pa lang, nasa I think 570. Ayan, yan 578 pa lang. Ito, tingnan natin, no. Baba natin. Ito mga master, nagawa ko na to. Mamaya check nyo, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya gagawin. Okay? So, exactly 579 kilometers simula nung nakuha ko, nasira na agad yung kanyang multi-switch. Take note mga master, hindi ko yan pinipindot ng talagang pindot na pindot. Talagang mild lang. Then, nagulat ako one day nung umulan. Umulan yon, nandun kami sa ilog. Bigla na lang siyang hindi napindot mga master, nawala. As in, nawala yung left and right at saka yung taas nitong toggle switch. Kaya yun, sabi ko, actually nakaka-disappoint. Sabi ko, bakit ganun? Wala pang 1,000 odo. Actually, kahit 1,000 odo, dapat hindi magaganon eh. So, I think, hindi lang ako ang naka-experience ng ganito mga master kasi na based doon sa mga nakikita ko sa Facebook groups, marami ring mga iba na nakaka-encounter ng ganon, no? Marami silang na-encounter na yun, nasisira nga yung multi-switch nila, nabubutas yung rubber sa loob. So yun, tapos marami naman din nagsasabi na okay naman yun sa kanila, walang problema kahit nauulanan, binababasa na nagkapa motor wash sila, no. I think mga master, natsetsempo lang talaga. So siguro may mga gawa sila na mahuna or factory defect na tataon lang talaga. Yun yung napupunta sa atin. Katulad ko, sa akin, na-tsempo ko na sira talaga yung toggle switch. Pero nung unang binili ko to, okay siya. Pero napansin ko nun, medyo mahirap nang pindutin yung kanan, yung right. Pero nung inano ko, nung mga sumunod na araw, yun nga, bigla na lang nawala. So, yun. Tingin ko, issue ni ADV itong toggle switch. Sana wala na ako ma-experience or makuha pa na mga ibang problema nito kasi nakaka-frustrate lang kasi syempre ang bago-bago ng unit, wala pang ang plaka eh. Tapos ganun, masisira agad, no. Wala man akong ginagawa. Hindi ko siya pinipindot na madiin mga master, take note. Hindi ko siya pinipindot na madiin. Normal na pindot lang 'yon. Then nagulat na lang ako, bigla na lumubog lahat ng switch. Wala na. 'Yun. So tingin ko talaga factory defect siya. Yung mga master, willing naman palitan ng kasa yung multi-switch ko. Kaya lang magki-claim tayo ng warranty, tapos gagawa ng report 1 month. So para sa akin medyo matagal yun. Kaya ang ginawa ko na lang, bumili na lang ako ng switch, which is nasa 530 pesos sa kasa. Then ako na lang nagkabit. Although ang mga nakikita ko lang kasi na tutorial sa YouTube is yung kung paano patanggalin yung mga fairings. Pero yung pagkakabit nito, wala pa. So eto, papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit mga master, no? Okay, so susubukan na natin. Let's go. Try na natin baklasin tong si April. Okay, so mga master, so paano siya gawin? Ito, ipapakita ko na sa inyo. Ito na.
na natin tong motor para ma-check na natin. So ito mga master ball, nilagay ko muna dito kasi mainit doon. So papakita ko po sa inyo yung problema. Alright? So ito yung problema. Itong switch na to. Yan. So hindi na napipindot. Bad trip. Yan. So hindi na siya napipindot. Ito na lang yung napipindot. Yan. Yung pababa. Pero yung pataas hindi na rin. Ito, right hindi na rin. Left hindi na rin. Tingnan nyo. Open natin. So dito, mapapansin nyo yung odo ko is 579 pa lang. Pero yung ating voltage switch hindi na gumagana. Wala na. Wala na siyang ito may clicking yung isa. Pero dito wala na. Yan, ito lang yung gumagana, yung pababa. Pero yung pataas, wala na. Then dito. So ito, hindi ko ito pinipindot madalas. Minsan ko lang pinindot to. Sabi kasi ng iba, pag pinipindot daw to, nasisira daw yung parang rubber, yung pag madiin na ganun. Pero tingin ko hindi, kasi ako sa case ko, wala akong ganun. Hindi ko pinindot ng todong ganun. Sakto lang, yung saktong pindot lang. Pero wala, bumigay. Tapos ito, yan, 579 odo pa lang. Yun na. Wala na. Bumigay na. So, gagawin natin ngayon, papalitan natin to. Sa kasa parang nasa 500 plus 530. Ganun. So para mapalitan to, babaklas tayo rito. So tingin ko ito yung babaklasin natin, yung side lang na to. Kasi pag nabaklas na natin to, pwede na nating madukot yun sa ilalim. Okay. So papakita ko sa inyo paano baklasin yung mga master. Madali lang naman yan kasi dito lang yan. May mga tawag ito, mga pang sipit lang dito. Tapos dito meron siyang screw. So ito mga master, kailangan nyo yung dapat may mga tools kayo, no? May proper tools kayo para tanggalin yung pinaka fairings nun. So ito, dumating na yung huling tools na kailangan ko. Ito yung kailangan natin pambukas ng fairings para hindi masugat yung mga gilid-gilid ng fairings natin. So bumili tayo nito yung panikwat. Yan. Yan. So nakaset yan. Tapos syempre kailangan natin ng screwdriver, tsaka yung mga wrench, tsaka allen. So meron naman tayong mga allen dyan. Kompleto naman. Okay? So simulan na natin. Okay, so gamit itong Stanley na allen, ito, iluluwagan lang natin to. Tapos hilahin lang natin pababa. Hindi nyo na kailangan tanggalin to mga master. Baka kasi malaglag yung mga goma-goma pag tinanggal nyo. Tapos once na natanggal nyo na yun, naluwagin nyo na yung screw, hihilahin nyo yan siya pababa. Okay, pababa. Tapos yun na. So tanggal na yung windshield natin. So lagay muna natin to sa hindi siya masisira or hindi maano yan. So, yun muna para safety. Okay? So, after natin ito matanggal mga master, tatanggalin naman natin itong pinaka-collar. So, ito yung collar. Ito. Tatanggalin natin to. So, paano tanggalin yan? Ganun din. Allen wrench pa rin. Okay? So, ito pa din. Okay? So, tanggalin na natin. So, ganun din yung size. Kung ano yung size na ano nyo dun, yun din yung size na pang-kuhan nyo dito. Sa windshield yung size. Same lang sila ng size nung sa windshield. Yan, so wala na. Ito na yung pinaka-tornilyo niya. Tanggalin nyo lang din to. Okay, so once na natanggal nyo na yan mga master, sisikwatin na natin to dito. So, kuha tayo ng panikwat.
Okay, so nga pala, kailangan nyo din ng ganito. Kung may maliit kayo na ganito, pwede kasi lagayan ng mga tornilyo para hindi nawawala yung mga tornilyo nyo, no? So, maglagay kayo ng lagayan. Kasi palimitan kapag nagbabalik tayo after natin kalasin, pagbalik natin, sobra na yung tornilyo. So, maglagay tayo ng lagayan po ng tornilyo. Okay. Okay, so ngayon, try natin sikwatin. Okay. Ito yung mga latch nito. Ito. Yun. Okay. So, tsatsagain mo lang talaga. Dahan-dahan lang mga master. Okay. So, tanggalin natin to. Ganun din. Yun. Medyo slide mo pala mga master yung technique. Para matanggal tong collar. So, after nyan, dito na tayo. So, itong mga master, meron yan dito. Yung blue. Ganun din. Sikwat-sikwat lang. Ito, okay na to. Tanggal na yun nandito eh. So, yun. Tapos dito din sa kabila. Hindi ko tayo mekaniko kaya hindi natin masyadong alam to. Pero tinatry natin kasi kailangan natin malaman to eh. Pag may mga ganitong senaryo, kaya natin gawin mga master, di ba? So ito importante itong mga master, itong ginagamit natin kasi pag yung screwdriver yan, masusugat yung mga gilid-gilid ng ano nyo. Fairings nyo, syempre ayaw naman natin mangyari yung gano'n. Yun. Iyon. Okay. So, tanggal na. Alright. So, kukunin natin siya. Iliko lang natin manibela. Then, ito. Yan. Alright. So, tanggal na yung pinaka collar. Alright. So, lagyan muna natin siya doon. So, dito na muna natin nilagay. Dito para safe lang. Then, after that mga master, may bolt dito. Bolt dito. Tapos may bolt din sa loob. Then, yun. Puro mga ganito na. Ganito. Yan yung blue na yan. So, tanggalin muna natin yung mga screw. Tsaka, nalimutan ko, meron pala tayong tatanggaling dalawa rito. Ito yung mga push pin lock lang to, dalawa. Sa baba. Ito yung isa. Nakikita ba? Ito yung isa. Tapos, ito yung pangalawa. Yan. So, pipindutin nyo lang yan para lumuwag. Ganun. Okay? So, tingnan natin. Okay. By the way, mga master, ito yung binili natin na switch. Actually, pwede ko naman siya ipa-warranty kaya lang tagal eh. So, mas ang gagawin ko na lang is ipa-warranty ko na lang din yung isa. Pero ikakabit ko na. Kasi di na rin ako makapag-intay pagka gano'n, isang buwan bago ma-approve. Eh, pag sa kasa, alam niyo naman gano'n, di ba? So, ang gagawin ko, bumili na lang ako, which is halagang 530 pesos lang naman. Ito, yan. Yung switch na yan. Ito yan. So, 530 pesos sa kasa. Tapos, ako na magkakabit. Tapos yun, then ipapawarranty ko yung switch na defective. Okay? So, yun. Okay, so gamit itong maliit na screw, itusukin lang natin yung mga push pin. Ito. Iyon. Pag natusok nyo, pwede nyo na siyang hilahin. Yan. So, ito yung mga master. Yan. So, hindi tayo professional ngayon ko lang binuksan to. Para lang din makita nyo. Kasi maraming mga nakikitang comment sa Facebook na ganito din ang nangyari. Nag-search din ako. Pero yun nga, sa YouTube, walang tutorial kung paano palitan yun. So ngayon, tetestingin natin para malaman nyo rin. Ang daming comment na nasisira yung switch ng tawag ito, ng multi-switch ng ADV. Okay, so dami kung naririnig ng mga nasisira. Kaya na-invento nila yung switch cover. Papakita ko sa inyo, ayan, nandyan, yung switch cover. Yun, so, kaya siguro naging in demand din kasi nga may mga ganong senaryo. Siguro yung iba, swerte, kasi kahit walang switch cover, okay lang na, kumbaga, na itatakbo nila yung motor, gumagana pa rin yung multi-switch, kaya lang, yun nga, na-tsempo siguro sa iba at na-tsempo rin sa akin na ganun yung nangyari sa switch ko, so nasira agad, wala pang 1,000 odo, sira na. Nasa 570 lang kanina nung pinakita ko sa inyo. So, yun, no?
Then, dito sa baba, pakita natin, push pin din dito. So, dito yung mga master, ito, yung pinakadulo. Push pin din yan. Ayun. Eh, basta narinig nyo na nag-click, okay, yun na yun. Tapos kunin nyo na dahan-dahan. Tapos, syempre, ilagay natin dun sa lagayan. Para alam natin mamaya kung saan natin babalik yung mga yan, ha? Alright. Then, tanggalin natin yung nandito na screw. Ito. So, pakita ko sa inyo. Ito. Yan. So, kailangan tanggalin yung screw. Walang screw na ibalik si kuya dito. Yung pinaano ko sa kanya. Okay. So, dito, usually may screw yan. Kaya lang, yung sa akin, mukhang hindi na ibalik na nagkabit nito. Okay. So, lagyan na lang natin yan. Okay. So, ngayon, tanggalin natin to, yung dito. Na screw din. Yan. So, hanap tayo ngayon ng ganitong screw. Okay. So, simulan na nating bakbakin. Okay, close muna natin to. Yung pala, may nalimutan tayong baklasin. Ito muna. Tanggalin muna natin tong crash guard para may access tayo dito sa left side na panel. Okay, so tanggalin muna natin. Itabi muna natin dyan para may access na tayo dito. Bye. Tigas. Patay na mas matigas na ano. Mas malaking screwdriver mga master. Tigas eh. Yo. So, hawakan nyo lang siya master, mga master, no? Alalayin nyo kasi baka malaglag. Yung sa mga may crash guard lang, ha? Pero kung wala namang crash guard, syempre, hindi na natanggalin to. Wala naman kayo nito, eh. So, yun, mga master, natanggal na natin. Bali, lapag nyo na lang muna siya dyan para may access lang tayo dito sa panel na to. So, tatanggalin na natin to ngayon. Okay? So, before nyo tanggalin yan, mga master, mayroon yung secret dito na screw. So, tanggalin nyo lang yun, ha? Okay? Screw dito, tsaka screw dito. After nyo matanggal yun, pwede nyo sikwatin to. So, tingnan natin. Okay, so gamit pa rin to mga master. Bali, sisikwatin natin to. Mag-umpisa muna tayo dito sa baba. Then, papunta ng taas. Okay, so sikwat-sikwat na. Testing. Nakabahan ako. First time ko magsikwat-sikwat na ito mga master. Hindi ako sanay. Dahan-dahan lang mga master kasi pag nabiyak yung pinaka-pins nito, goodbye Philippines ka. Bibili ka talagang bago. Marami kasi ito mas maraming nakalagay na blue. Hirap pagka ganitong bago pa. Hirap tanggalin. Pero kaya yan. Nadadaan yan sa konting dasal mga master. Yan, bumubo ka na. Kasi kanina ito medyo bumubo ka na mga master, nakita nyo? Okay, so ibig sabihin yan nagkaka-progress na yun. So tsaga-tsaga lang makukuha mo rin. So medyo sasabayan mo ng hatak para ayun. Okay, so ayun pala. Ito mga master, meron siya yung parang bilog. So may nakasak lang dyan. So iangat mo lang siya ng konti. Parang ganito. Ito, iangat mo to. Yun. Para ma-disalign siya doon. Then, pwede ka nang simikwat dito sa taas. Ito, in-slide ko lang tong ating pantanggal para umangat. Kasi angat naman yung kusa eh. Pina-slide ko lang mga master. Iyon. Okay. So, yun mga master. Kung mawala rin, no? Pwede na natin siya ngayong tanggalin. So, ito na. So, dito mga master, may wire kayo na makikita dalawa. May dalawang wire kayo makikita. Ito.
Green tsaka orange lang naman yan. So, ito. Yan. So, tatanggalin nyo lang yan. Bubukan nyo lang, tapos tatanggalin nyo lang. Okay? So, tanggalin natin. So, ito, color coding naman to. Yan. So, ang color niya is orange sa orange and green sa green. No? Ito yung para sa signal light, mga master. So, tanggalin nyo na to. Lagay lang natin sa hindi siya magagasgas. Okay. So, ngayon, may access na tayo dito sa ilalim. Okay, so ito yung papalitan natin. So ito wala akong nakitang tutorial nito kung paano palitan. So ito kaya ilalabas na natin kasi naaawa rin ako doon sa iba eh. Hindi nila alam kung paano gagawin nila. So ito, lakasan na ng loob. Bagong-bagong ADV, baklasin natin. Alright. Okay, so ito mga master, meron dalawang wire na may dalawang socket na nandito sa loob. Ito, pakita ko sa inyo. Yun. So kung nakikita nyo mga master, medyo madilim. May socket na dalawa dyan. So ngayon, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yan. Tapos angat lang natin to. Tatry kong sungkitin para hindi na tayo magbabaklas sa kabila ng fairings. Okay, matagal din magbaklas eh. Okay, so tingnan natin. Try ko sungkitin. Okay, so tanggalin muna natin yung lock. Ay, yung kanyang ano pala, sockets. Ito yung sinusungkit ko mga master yung parang lock nito. Ito, pakita ko na sa inyo. Yung sinusungkit natin, ito. Yung 4 na lock na yan. Para may access natin dito, mahugot natin to. Okay, so yun yung kinukuha natin. So, tingnan natin. Ayun. Okay. Nagkalaglaga na nga. Hanapin tuloy natin yun. Okay. So yun, meron tayong maling ginawa. Dat pala, may panalo muna tayo dito. So naglaglagan. Pero nalaglag naman, dito lang. Nandito lang din naman sa baba. Okay, so tatanggalin na natin to muna. Ito, meron tong parang lock dito sa ilalim. Then, push. Ito na. Okay, so natanggal na natin to. Kakabit na natin tong isa. So ito madali lang pagkabit nito kasi ito ipupush mo lang to. So hindi na natin sa pailalim. Hindi na natin pala ito bubuksan mga master. Try natin. So kahit di nyo na pala buksan to, ito pala yung lock pag ganun. Pipindutin mo lang na ganun. Gagawin natin, itong wire na to, lilipat lang natin dito. May orientation din yata yan. So try natin tanggalin na yung wire. Pakita ko sa inyo yung wire. Yan mga master. Yung wire na mahirap tanggalin. Hindi ako pa ito tinatanggal eh. Hindi matanggal-tanggal. So gagamitan na natin ng mahiwagang technique. Isang kabila. Ganun din. Right. So ito na yung luma. Tama, wala na yung goma. Ayun ito yung nasisira, yung goma. Ayun bubutas. Sayang. Walang yan. Bago-bago Ganyan. Okay, so palitan na natin. Gawin natin, i-push na lang natin to dito. Ayan, ganito ang posisyon yan mga master. Ganyan. Yan. Kung yung orientation ng original, yun ang gagawin nyo. Tapos, tulak nyo lang. There. So, once na natulak nyo na, okay na. Tapos, kakabit lang natin yung mga wires. So, ganoon lang din yung orientation mga master. Kakabit nyo lang din yung mga wires. So, mas madali na yung pagkabit nito kasi tutulak mo lang siya, hindi mo na kailangan i-on. Sinisikwat ko lang kasi mga master para hindi na tayo ng kabilang pairings. Ayan. Nakikita ba? Kung hindi nyo nakikita, ayan Ito, ilalagay ko dito. Okay? So, ganun lang, kakapakapain lang naman yan mga master. Tulak nyo lang maigi para sigurado tayo na nakapasok yung pinaka-terminal. Okay, so once na okay na, testingin muna natin mga master kung gagana na. So, testingin natin. On muna natin. Yan. So, testing. Okay, gumagana yung down. Ito ko sa inyo mga master. Yan. So, yan, gumagana na yung down. Gumagana na rin yung up. Okay din. Try natin patayin yung, ibahin to. Yun, gumagana na rin yung right. Yun, makakapag-change na ako ng sa HSTC. Okay, then yung ambient temperature, ayan, gumagana na rin. Okay,
So, goods naman yung switch na nabili natin mga master. Goods yung switch na nabili natin. Off na natin. Then, magbabalik na tayo ng fairings. So, yun mga master, no, bali, mali lang yung pagtanggal na ginawa natin dun sa switch. Dahil pa lang ginawa ko, ganito na lang. Parang, eto, di ba nakaganyan yan? Nakaganyan yan eh. Kumbaga, hindi mo natatanggalin pala to para hindi maglaglagan yung mga buttons. Ang gagawin mo, pupush mo to doon, andun lang naman ito, pupush mo dito, push mo pa ganon, tapos dito, sabay push mo rin dito sa kabila, sabay push pataas. Yun pala yung technique sa kanya. Okay? Para di kayo mahirapan, tulad ko. Hinahanap ko ngayon yung mga ibang buttons eh. Okay, so yun yung mga master kung paano palitan yung multi-switch nung Honda ADV 160. So madali lang naman, kaya nyo rin yun. Magkamali lang ako ng baklas kanina, natanggal tuloy yung mga buttons. Pero ngayon, alam ko na, masira man ulit, kayang-kaya natin. So ganun lang gagawin natin yung pinakita ko sa inyo kanina, alright? So ngayon, babalik na natin siya ngayon. Okay mga master, balik na natin yung fairings. So unahin muna natin yung, ito, side. So kakabit nyo muna to mga master yung, by the way nga pala, ito yung mga lock niya mga master. Pakita ko sa inyo. Ayan o. So dami niyan. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na blue locks dito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na kaya kailangan nyo siyang iangat ng konti mga master. Ito. Yan, yung bilog na yan. So kailangan nyo siya iangat ng konti para mahugot. Hindi kasi mahuhugot pag hindi inangat eh. Okay, so kabit na natin. So ito munang wires. Madali naman yung pagkabit nito mga master kasi isasalpak nyo lang naman. Tapos kukuberan nyo lang. May cover naman siya. So, kukuberan nyo lang to. Pag nasalpak nyo na, slide nyo lang para makuberan. So okay na yun. Then gagawin nyo, ibabalik na natin to. So i-align nyo muna. I-align nyo muna lahat. Ito muna siguro. Kasi kailangan to nakapasok na yung sinasabi ko kanina mga bilog-bilog mga master. Yan. Nasa baba. Then, dahan-dahanin natin itong dapat naka-align mga master yung yung blue. Yun, maririnig nyo naman yan na naglalak o nagkiklik. Okay. Okay. Yun. So, maririnig nyo, nag-click. Right. So, double check na lang natin dito sa baba at saka taas. I-click natin maigi para wala tayong mamimislok na mga master. Ngayon, ang gagawin natin is ibabalik na natin yung tornilyo. So, ito dito sa taas. Right. Then, balik na natin itong mga master yung push pin lock, no? So, dito ulit sa ilalim. Okay. Then, isa pang push pin lock dito sa ilalim. Okay. So, maririnig nyo naman, nag-click. Then, lalagyan na natin yung tornilyo dito sa loob, no? Okay mga master, once na naikabit na natin itong fairings dito sa may kanan, ikakabit na natin yung collar. So, madali na to kasi lahat to ilalapat nyo lang. Okay. So, once na nalapat nyo na mga master, syempre balik nyo na yung dalawang Allen wrench. So, balik na natin yung Allen. Okay. So, yun mga master. Ay, balik na natin siya ng maayos yung kanyang collar. Yun. So, pwede na natin ibalik yung windshield.
So ito, ang pagbabalik ng windshield mga master, shoot nyo lang lahat, then lock lang pataas. Hila pataas. Tapos, allen lang ulit. Higpitan nyo na to. Grabe, na-tiyempo pa ako na nasiraan din ng ganyan, no? Tiyempo pa sa akin. Kaya wala tayong magagawa. Kahit di tayo marunong, kailangan nating alamin. Siyempre, para sa atin din yun. Matutunan natin yung motor natin, di ba mga master? Okay. So, all done. Ikakabit na lang natin ulit yung crash guard mga master. So, ito importante rin ng may crash guard mga master. Pero yung iba, kahit hindi naman naglalagay kasi ayaw nila yung forma nito. Pero sa akin kasi, importante ito pag na-slide. Tsaka kabitan ng ito, ng ating auxiliary lights. So, okay na to mga master. Goods na. Kakabit na natin yung kanyang mating. So, madali lang naman siyang ayusin. Natatakot lang tayo magbaklas syempre, bago. Pero once na nabaklas mo, okay na yun. Tuloy-tuloy na yun, na mababaklas na. Okay, so mga master, all goods na yung ating ADV 160 si April, no? Gumagana na yung multi-switch function niya. So ito, huling pakita ko sa inyo ulit. So on natin. So ito po yung nasira, yung ating multi-switch. So ngayon, pwede mo na siyang ilipat-lipat. So gumagana na. Ayan. Then, i-off natin yung HSTC. Yun. So nag-off na rin. Then, i-on natin yung HSTC. Yan. Then, pwede mo na rin ilipat-lipat. Yan sa trip A, trip B, ganun. Then, dito, average consumption, A, consumption. Yan, yung ilang oras mo na ginagamit. Yan, then sa taas, voltmeter, tsaka yung ambient temperature. Okay? Yun. So, close na natin. Okay. So, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please, like, share, and subscribe mga master dito sa aking YouTube channel. And may page din po tayo na under Moto Travel Vlogs. Hanapin nyo lang sa Facebook page. Mga master, no? Mag-iwan lang po kayo ng like and pakihit na rin yung notification bell. Thank you. See you on next vlog.